Wow, ito yung sinasabi ko sa inyong part 2 ng aming Bicol Escapade. At dito masyado extreme ang nagawa namin pag-akit namin sa Ela Natural Park. Tagang siguro 10 minutes na hiking yun, pataas. Siguro nilang 1,000, more or less, 1,000 step yun. Pero nakayanan ni Lola nyo. And then, yung Musboron Beach, na kung saan 3 feet lang yung wide ng punta namin doon sa papunta rin sa beach sa baba. Talagang nakakatakot, ang kapit na lang namin doon sa driver namin, gano'n na lang. At kaya nga hindi ako nakapag-video nung pagbaba namin kasi nga walang lakas ng loob ni isa man sa amin na mag-video doon sa takot. And then, pero okay naman ang ano na yan. At I hope still enjoy. At pagpunta nyo doon, marami yan dapat na bisitahin, hindi lamang yun. Thank you so much for watching my video. Mag-watch kayo ng video. Go to my video! I know it's a game, I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game, you think I'm gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase. Yan, all the way to Ela Nature Park. Ito yung glimpse view ng Mount Masaraga. Kita nyo. Malaki din siya. Ano rin yan, volcano lang siya, kaya lang dormant. Yes, at ito na yung Ela Natural Park. Doon sa baba ito, ha. At kami ay paakyat na. Yan. Almost more or less 1,000 feet, 1,000 step. Akyat na kami yan. Tutok ng Ela Natural Park. At it took us 10 minutes. Sabi nga rin ng 10 minutes yan. Pero may up do sa 5 minutes, may pahinga naman. Pero, napaka taas. Nakakahinga kung hindi kasanay na umakyat, pabalik ka. Ito nga, parang gusto na namin bumalik, pero laban lang, especially sa akin na senior na nakayanin ko naman. Sabi nga nung nakasalubong mo namin mga teenager ba, sabi niya, si Lola, si Mami, na kayanan pa. Ayan, at last, nakarating din kami. Pero di biro yun pagod at hingal. Ito, nag-take picture kami. Yan. Ito yung another side ng itong Mayong Volcano from Ela Natural Park. Makikita mo yung Mayong Volcano. Nung time na yun, medyo maghahapon na, kaya medyo tinatakpan na ng ulap si Mount Mayon. Pero tunay na napakaganda ng Mayon niya. Ang ganda niya kahit medyo natatakpan siya ng mga ulap. At makikita na, meron akong trivia sa inyo habang pinapanood niyo yung views ng dito ng Mayong Volcano, Mount Masaraga. Meron ako sa inyo trivia regarding sa Mount Masaraga. Mount Masaraga sa volcano, part siya ng Magayon Trio. Sabihin, andyan si Mount Malinaw, si Mount Masaraga at si Mount Volcano. And it is located in the boundary of Ligao and Tobacco cities. It's also known for its diverse flora and fauna. Ibig sabihin ng maraming mga hayop at mga magagandang mga halaman doon, including nga yung Rafflesia. Doon makikita yung Rafflesia, the world's largest flower. Diyan makikita sa Mount Masaraga. At strato sa volcano ito, wala pa siyang historical eruption from the volcano. Gusto yung dormant, hindi pa siya sumasabog. Sleeping volcano. Technically, it is a part of Bicol volcanic chain of volcanoes and a part of the Pacific Ring of Fire. So anytime pwede rin siyang sumabog, katulad ngayon na Mount Bulusan is sumabog. Mount Bulusan is yun nasa Sorsogon. Yan. This is one of the active volcanoes in the Philippines, Trutik. Pero kahit na nag-aano yung Mount Masaraga na, hindi siya sumasabog. Nagpo-flow siya ng lava. The present of the plant. Yan. So, makita natin na parang ordinaryong bundok lang siya na napakalaking bundok. Pero volcano pala siya. Yan tinatawag na Magayon Trio. Si Malinaw,
Si Mount Malinaw, ano yan eh, potentially active stratus volcano. Nag-display na to ng strong pomarloric activity which is harness for generating electrical located in its slope through geothermal power plant, one of the first geothermal energy. Ayan nga, Mount Masaraga, yung Mount Malinaw. Nag-ano yan yung Mount Masaraga. Yung Mount Malinaw ay nag-ano siya ng nagbibigay siya ng mga napupudo mula ron sa ano niya ang mga lava na nagagamit ito sa power plant. Diba? Ang ganda-ganda ng gawa ni Lord, promise. Pag pumunta kayo dito, napakaganda. Kaya bago kami bumaba, nag-picture na kami, yan, pababa na kami. Alam nyo ba na sabi ko lang, saka ko lang naramdaman yung sakit ng binti ko nung pag-uwi na namin ng Castilleros. Promise, sakit. Pero nung naglalakbay kami, nung na-stranded nga kami ng 23 hours kami sa kadaan, kasi nga, naano kami, sa ano, parang nakasama kami doon sa mga traffic pauwi na ng Manila. Yung mga nagbakasyon ng Bicol, yan. This is my volcano. Nakikita nyo naman, at andun yung, kita mo yung maliit na nyo, nakikita nyo doon, yan yung Mount Masaraga. Ayan. At tunay na napakaganda ng gawa talaga ni Lord. Lalo sa very majestic, pero makikita mo talaga gustong balikan. Pero second year na namin ito pagbalik namin sa Bicol. At tunay na makikita natin kung ano ang na napakaganda talaga ng gawa ng Panginoon. Ito, papunta kami dyan sa Bolboroson Beach. Meron dito, hindi, yung ano na yan, yung ilog na yan, makitaan natin yan. Na merong nakasink, merong nakalubog na kalahati ng yate. Oo nga. Hindi na nga namin kailan, hindi na kasi siyempre maanggal kami. Ayan, hindi kita nyo. Yun na yun. Nakalubog yung kalahati ng yate na kakatuwa naman tignan. Talagang ano ba? Talagang kalahating ano talaga. Nakalubog yung kalahating pa. Kung gusto nyo puntahan, nandyan niya. Alam niyo ba na kung ito ngayon daan patung sa beach ng Mosboron Beach. 3 feet lang yung lapad Kaya pwede kang sumakay, pwede kang maglakad, pwede ka namang sumakay ng motor. At gano'n lang yung kabakal. At hindi namin alam, yung ginawa namin, sumakay kami ng motor, gano'n na lang ang kaba namin, kaya hindi kami nakapicture, nakapag-video. At nandito na kami. Sulit naman, napakaganda ng tubig, malinaw. Masarap. Nagkukwentuhan kami. Yung mga experience namin pagbaba, nakakatakot. Talagang, tripit yung lapat ng daan kasi yung kabila, bangin pa. Oh my God. Yan yung pinagkukwentuhan namin. Madali lang na Habang piniprepare namin yung pagkain. At ready na kami. Medyo rest lang ng konti. Kwento-kwento. Thank you pala sa driver namin na si Lunides. Bayad kami pag-drive. Imagine, bilib ko sa taong to. 23 hours, walang tulog, nag-drive siya. Ay, kakatuwa naman. Ito yun, malinaw ang tubig, maputi ang hangin. Sulit naman kahit medyo kabado ka sa punta. At so pag-akyat din, kabado rin kami kasi pataas naman. Ganon din ang kapit namin kaya hindi kami talaga, wala talagang mag-video para sa pero kakatuwa naman. Ito, pwede ko ito i-recommend sa mga extreme adventure. Sa Ela, Natural Park, saka ito Mosboron Beach. Pag masyado kayo extreme, adventurer kayo, pumunta kayo dito, I highly recommend dito sa inyo. At baka mabitin kayo na kapag mahilig kayo sa mga adventure na gado, papunta sa balagat, pababa, sakay kayo ng motor, tignan natin. And then, sa Ela, kung pag mahilig kayo mag-hiking, taas-taas nun, mahilig doon, sulit naman pag nandun na kayo sa taas. At dito sa tubig, sulit din naman kasi napakasarap ng tubig, medyo malamig, hindi siya ganun kaalat, kasi may mga ibang parting dagat na, ang dagat ay maalat. So, hindi naman. Masarap siyang maligo, babad. Mga bata, ayaw pa nga nilang mahon. Ayan. Ito na mga ibang picture na pinapakita ko sa inyo. Tanawin ang ganda ng Mosboron Beach in Legazpi, Albay.
Located ito sa Misibis, Cagaray Island, Boracay. It's a schedule excluded spot ito ng Boracay. It's a mix of white and brown sand. It is accessible by foot or motorcycle. Yan. Ito, punta kami nga ng Giant Statue of Nostra Senora de Salvacion in Legazpi. Diyan kami 5:30 na kami nakarating niyan, kaya kasi selfie tinignan namin yung ganda talaga. Pag dito sa may boulevard, maganda magpa-picture talaga, selfie mood talaga. Pwede kayo sa gitna kasi bihira ang magbabike, bihira ang dumadaan na sasakyan, pwedeng pang selfie. At kita niyo naman, kahit magabi na, madilim na kita niyo mo pa rin yung ganda ng Mayon volcano at napapawaw ka talaga sa ganda. Ayun yung close sa malaki. Dalian nyo, may ramen. Pwede? Oo. Ito na lang. Walang ano yung shoot. Sa laba. Kailangan nyo ng model. Ganda, may dumadaan, di ba? Ang ganda talaga. Yan, pabuwi na kami niyan. Uwi kami 6 o'clock. Sunday kami, 6 a.m. na Sunday kami umalis ng Bicol. Ito ay papunta kami niyan padaan kami niyan ng Quezon. Lardel, Quezon na yan. Napakaganda ng mga beach nila, ng dagat nila. At yung mahilig talaga sa dagat, katulad ako, mahilig ako sa mga ocean, mga mountains, mga ulap. Yun ang lagi kong pinipicture sa mga video ko. Kasi nakahanga talaga ako. Talaga bang nakita ko yung ganda ng gawa ng Panginoon. Imagine. Ito sa beach resort na to, RQ Beach Resort. Nakiihi kami dyan kasi iihi na kami. Wala kayong makitang gas station. Pumara kami dyan sa beach resort na yan. Maalon siya, pero mababaw. Kita nyo naman. Maalon siya, malalaki ang alon niya, pero mababaw. At maganda naman, though medyo hindi ganun kaano ang sand nila, pero maganda, malinaw ang beach, malinaw ang tubig. Yun ang talaga hahanapin mo yung linaw ng tubig. Yung bang hindi na polluted, hindi pa polluted, hindi katulad sa mga ibang beaches, especially here dito sa mga ibang lugar dito sa somewhere ay mga ano na. Ito, daan kami ng Bitukang Manok sa Quezon Heritage Forest Park yan in Atimonan, Quezon. Madalas na namin mapuntahan niya, pati mapunta kami Bicol. At pero pero gusto pa rin namin pupunta kasi napakaganda ng both side niya. Talagang forest pa. Though maliit lang yung curve na daanan niya. Akala ko kasi nung una, nung hindi pa kami nakarating, parang yung sa Baguio, parang yung sa Cannon Road. Pero hindi pala ganun. Maikli lang siya. Park lang pala siya, forest park. Ayan, National Forest Park siya. Ayan. At kinunan ko ito ng slow motion para mapakita ko sa inyo yung gaano kaganda. Maganda din at talagang dinadaanan din ito especially ng mga vlogger, mga big bike rider. Hanggang doon sa baba na yan. Andun dito kami sa taas, kitang-kita yung pagliko ng ng mga sasakyan. So, pauwi kami niyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pagkatapos na ng Atimonan, doon na kami nakaranas ng mga sangkatutak, na traffic, naipit kami sa traffic. Yan.
At nakarating kami ng Castillejos 4:30 AM na ng Monday. So, ibig sabihin, bali 23 hours kami nasa kalsada, na ikaipit, stranded kami. Maraming mga sasakyan, hindi halos lumalakad. At higit pa doon, may mga kalsada, especially in Quezon, especially in Quezon na talagang ginagawa. At siyempre, ang gagawin mo na lang, ano pa? Ito, dito na tayo, celebrating my actual birthday. Kasi ang actual birthday ko, April 22. Kaya, April 22, punta kami SBMA, yung sa may flagpole yan. Kung kung alam nyo to, yung mga nasa SBMA, sa Castillejo, Subic nakatira, sa Olonga po nakatira, sa Maris nakatira. Makikita nyo, maganda. Mag-standby dito, lapit sa may flagpole. At dito namin sinelebrate. Naghanda kami, konting handa. Yung actual birthday ko talaga, beside doon sa birthday na celebration sa Bigo. Kaya nga, thank you God for another year, and we'll still an additional year that will come to my life. Thank you so much, and I thank you. See, di ba sabi ko sa inyo? Ganda, di ba? Thank you.